The views, thoughts, and opinions expressed by the guests and hosts of this program belong solely to the individuals and do not necessarily reflect the official policy, position, or views of university. Hi Chiefs, I am Mitzi from the DGCOM department, your host for today for another episode of AU Talks, your safe space and place para sa AU. Ayan, so ang guest natin today ay isang 4th-year Pol Sci student, the chairperson of COMELEC, and the company manager of Teatro Arellano. And there's more, a champion singer din siya, composer at pioneer head ng broadcasting at AU Coral. Let's all welcome the multi-talented leader, Del Vincent Silva. Hi Del! Hello so welcome po. sa AU Talks. Hello Ayan. po. And so, greet ka muna bago tayo mag-start. So, hello everyone. So, I just want to say thank you muna for having me here po sa AU Talks all throughout. And yung, syempre, malaking bagay din to for us. So, hello sa lahat ng taga-Arellano and to the AU community. And kasi marami ring nagsasabi na magandang maging guest ka kasi nalaman namin nung Paskuhan na sobrang dami mong organization na sinalihan. Yes po. And so bago ang lahat, 4th year student ka na sa Pol Sci Major. Pero involved ka rin sa halos lahat ng major events sa campus natin. So honestly, nakakahinga ka pa ba? Like, kamusta yung senior year mo? Actually, medyo hindi na po. Pero, doing utmost kung anong kaya kong gawin. I'm doing. Kasi, syempre, nakasanayan na all throughout the years since first year. And, siguro naging part na ng routine ko. Kaya, siguro, okay na din. Masaya din naman ako. So, nakakahinga pa naman kahit pa paano. Kasi syempre, minsan ka lang naman maging youth. Oo po. Minsan ka lang maging college. So, dapat i-ano mo na talaga yung the best mo. Ayan. So, dun tayo sa the arts and the gavel naman. So, you're company manager of Teatro Arellano or TA. And at the same time, chairperson ka ng COMELEC. Paano mo na pagsasabay yung pagiging creative sa teatro at pagiging strict or neutral sa COMELEC? Like, hindi ba sila nagka-clash sa utak mo? At some point po kasi, parang natutunan ko rin all throughout the years is to learn how to balance things din po talaga. And learn to separate kung anong dapat i-separate. So, if I need to be creative, I just need to be creative. Hindi pa pwedeng creative ako at the same time, nagiging neutral ako dito sa COMELEC. So, one work at a time. So, hindi ko siya pinagsasabay. Kasi pag nagsasabay siya, most of the time, nagbabacklash din lahat sa akin yung problema. So, isa-isa lang, take your time, hinga, kapag kailangan ka dito, eto muna, focus, yun po talaga. Like, sobrang talaga, yung time management talaga yung needed dahil sa sobrang daming orgs. And parang, magkalayo kasi yung sa arts nila. Like, yung perspective nung dalawang pinasuhan mo na organization. So, next natin, naging manager ka rin ng TA before. So, sa dami ng personality sa isang theater group, ano yung parang pinaka-challenging na part ng pag-manage ng mga artists? Siguro one of the most challenging is to give or to create production na makaka-relate lahat ng tao. Kasi we tend to give them something hindi lang educational but also for them to realize kung ano yung halaga nung ginagawa namin. So in a way, nagiging challenge siya for us kung paano namin ipoportray kung anong gusto naming mga plays or mga production na gustong ipakita sa kanila. And I think naman, yung challenge na yun yung nagpo-push pa sa amin para mag-thrive pa ng harder to do more, to make productions bigger, make productions known by a lot of people, lalo dito sa loob ng AU community. Ayun, so yung production value nyo ba is parang nagsasabay kayo sa trend ng mga topics or meron kayong meron na kayo nung parang sa buong year, eto yung lahat ng topics na gagawin natin or i-align nyo siya sa bawat trend ng months? It depends po kasi usually, we look forward sa kung paano makikita ng tao yung gagawin namin. So, it depends. Minsan, sumasabay kami sa trend, pero most of the times, namimili kami nung mga productions po namin or ginagawa kami ng mga productions namin based on
kung ano yung gusto naming iparating sa kanila. Yun po talaga. For them to realize na, ay, may ganito palang sitwasyon dito sa Pilipinas, ganun. May gantong sitwasyon pala sa akin, personally. So, yung atake namin, either political, either personal, spiritual, yun po talaga yung mga sinisik namin while doing those productions. Kasi maganda nga na parang yung art nyo is nakakapagsabi rin ng kahit anong message sa lahat ng audience ninyo. Po. So, sa lahat ng parang production nyo or lahat ng film nyo, ano yung pinaka-proud na proud ka talaga? Naku, hirap naman yung tanong. Actually, pinaka-proud. I don't know. Pero siguro yung unang-unang major production ko po, which is yung Balot. I'm with the seniors na nung before, last year, if I'm not mistaken. Yun po talaga yung first ever prod na malaki po talaga for me. Kasi ang daming audience, first time ko po lahat. Tapos puro veteran na po yung nakakasama ko doon sa loob ng stage. So, yun po yung isa rin sa nag-mold sa akin all throughout. Kaya nakakagawa kami ng mas marami pang productions. Kasi nga first times are unforgettable nga naman. So, yun din yung nasabi mo. And so, next then is, minention mo rin sa amin na pioneer head ka rin ng ating AO Choral at broadcasting. Paano nagsimula yung journey na to? Like, was it hard building something from scratch habang nag-aaral ka ng Polsci? Yes po, sobrang hirap. Lalo sa oras po talaga. Kasi sa Polsci po kasi syempre marami pong time ang kailangan mong pagtuunan para magbasa. Kasi sa readings, yung readings po talaga. Tapos review, puro recitation. So, mahirap po for me to start from the very beginning. Lalo kapag hindi mo alam kung sinong itatap mo. Yung mga papers. Hindi mo alam kung sinong ipapasok mo dito, yung capabilities nila, yung pagkilala sa mga tao. Kasi syempre, makikilala ka ng mga bagong tao eh. You just have to be open-minded. You just have to learn how to know people para kapag dumating na silang lahat, kahit iba-iba yung personality niya, tatanggapin mo kasi alam mong makakatulong yun para sa'yo. So, yun po talaga yung kino-consider ko sa pagbuo ng broadcasting and nung choral po talaga. Kasi yung choral ko po ngayon is from elementary siya. Elementary, junior high, senior high, college. So, sobrang diverse po niya. And syempre, iba-iba po yung treatment sa bata. So, yun din po talaga yung naging challenge in a way na mag-start from the very beginning. Kasi hindi mo po alam kung saan ka magsisimula. Oo, totoo din. But eventually naman po, you'll figure it out kung paano, then magiging go smoothly naman na po siya. So, yung sa AO Choral and Broadcasting, how is it naman siya ngayon? Kamusta siya? Actually, yung sa broadcasting, I just resigned like this year lang din. Pero yung pinagpasahan ko nung pagiging overall head, siya pa rin yung nandoon. And natutuwa ako at some point kasi yung mga natutunan niya from me, si Ella, ayun, yung natutunan niya from me, natutuwa ako na na-apply niya on it. And nasasabi niya sa akin na, Kuya, ginagawa ko yung mga ginagawa mo before. And nag-take notes ako ng mga sinasabi mo. So, yeah, yung AO Choral naman po, we're preparing for the upcoming University Week na. So, yeah, sobrang proactive po ng mga bata. And like, super thankful din ako na nandyan po, and super dami po talaga nila. Siyempre, pagka maganda kasi yung nagiging example ng mga bata is nagiging unforgettable din sa kanila and enjoyable din yung nagiging nangyari. Ayun, so, nabanggit mo na parang simula elementary to junior high school and hanggang ngayong college is singer. So, sa AO Choral, ganyan. So, dito naman tayo sa pagiging performer mo naman. So, AO Idol Champion, music video composer, at director ka pa ng Foundation Week opening natin. So, kapag nasa stage ka na, ano yung mas matimbang sa'yo? Yung kaba o yung excitement na mapakita sa chips yung pinaghirapan mo naman? Siguro hindi po kasi talaga nawawala yung kaba. Hindi talaga, andun talaga yun palagi pag magsisimula na. Kasi, nandun yung overthinking na ma-execute ko ba ito ng maayos. Pero one thing I realized din po sa dami ng stage performances na nagawa ko, nare-realize ko palagi na I just have to do it. Kasi andito na ako and alam ko sa sarili ko na masaya ako doon sa ginagawa ko. Kasi 'di ba sabi nga nila, doon ka sa kung saan ka masaya. Yes. Gawin mo kung ano yung ikakasaya mo. Kasi kahit hindi mo siya ipilit, kusa siyang lalabas. So, every time I perform, pag nandun na ako, tapos nakikita ko lahat ng tao, ang nasa isip ko na lang, masaya sila, so dapat masaya din ako. Tama. Ganon. Ayan yung
kaba naman kasi nawawala din yan as you go sa performance din Opo. naman. And if kasi hindi mo naman ginawa yung best mo sa performance is ire-regret mo lang. So, iisipin mo lang ng Yes iisipin. po. Ayan. Totoo So, yan. ang next naman natin is bilang composer ng Paskuhan sa sumulang music video natin, saan mo kinukuha yung inspiration mo? May hugot ba siya or purely AU spirit lang siya? Siguro mixed po siya. Kasi parang nire-relate ko din po sa theme na binibigay sa akin. So may team kayo bawat year din sa Yes, Paskuhan? yearly din po talaga. So yung last po, In the Heart of Christmas. So if mababasa Okay. yung, maririnig nila yung lyrics nung kanta mismo. It's about all love po. And kinoconnect ko po siya here inside of the Arellano community para relatable siya sa loob ng Arellano Oo. mismo. Kasi nga parang naging One Arellano yung music video na yun. So parang community and belongingness Yes po. din. Mhm. Okay. So ang next natin is bilang stage manager ng major AU events, pwede ka ba mag-share sa amin ng isang behind the scenes, parang disaster siya or parang naging fail na kinabahan ka ba mamaya, ano mangyari ganyan, na walang nakakaalam pero na-solve nyo ng mabilisan? Like paano ka kumalma under pressure? Siguro may one time, concert siya. And like, parang wala pa yung, hindi pa nakakaba yung artist all throughout. Okay. So, parang hindi namin alam kung paano na. Kasi syempre, ang pangit kapag may dead air yung isang Yes. event, diba? So, ang ginawa namin nun, ad-lib sila. Tapos, Okay. hinahanap namin yung artist all throughout. Pero yung sa working under pressure, siguro nandun naman na palagi siya, diba? I mean, kahit saan ka mapunta, kahit as stage True. manager or kung host ka or kahit Yes. saan ka, you always work under pressure. Pero kailangan mo kasi maging composed lang eh. True. Kailangan kalmado ka lang. Kapag hindi ka kasi kalmado, parang ang makikita sa'yo sobrang tense mo, sobrang dami mong iniisip. Parang aligaga. Aligaga. ganyan. Tapos iba na yung magre-reflect sa tao. True. Diba? Iba na yung makikita nila sa'yo. Like, ano ba siya? Ano ba nangyayari sa kanya? Di ba ganun na yun? So, yung working under pressure, you have to stay composed and you have to think well kapag nape-pressure ka na. Kasi, although hindi siya madali, hindi talaga siya madali. Kasi yung parang hindi nila naiisip na, baka ganito yung mangyari, ganyan. Parang pinapangunahan na nila. Yes po talaga. Like, pero you really have to stay composed, lalo kapag nasa mga ganong sitwasyon ka na hindi mo alam kung anong kailangang paano mo siya i-resolve, hindi mo alam paano mangyayari to, paano mabubuo to. Pero you have to think well lang po talaga. You have to think under pressure kasi if hindi ka composed, hindi rin siya magkakaroon ng magandang outcome. True, kasi parang hindi rin magiging straight yung pag-iisip mo. Ayan, so kunwari yung plan A nyo is nag-fail siya, meron ba kayong plan B, plan C para sa mga plans nyo? Yes po, lagi yun. Lalo po sa teatro. Lagi po sinasabi sa kanila, if meron tayong unang plano, kailangan hanggang letter Z, may plano tayo. Kasi hindi pa pwedeng mag-settle tayo sa isang bagay lang. Kailangan Kasi what if meron, it fails? kailangan laging handa tayo sa kung anong mga pwedeng mangyari. And at least, at some point, alam natin kung ano yung gagawin natin the next time na mangyari yon. Yes, ayan. So, let's talk naman about your leadership and integrity naman. So, parang medyo serious lang tayo saglit. Bilang COMELEC chair, hawak mo yung mga integrity ng elections. Paano mo sinisiguro na fair yung lahat? Like, lalo na't kilala mo halos lahat ng students, leaders, kasi nga dahil sa mga orgs na Yes. sinalihan mo. Ayan. Lagi ko pong sinasabi sa mga student leaders na close ko or kakilala ko na kapag ganitong times, we have to separate our personal relationship sa pinapasok ninyo. Kasi yung integrity, hindi naman yan basta-basta i-imply mo lang sa isang tao eh. Totoo. They have to work on it and they have to realize na yung integrity dapat meron sila nun all throughout. So, yung binuo ko yun sa sarili ko nung naging COMELEC chairperson ako na I have to separate our friendship and this election or itong pagiging COMELEC chairperson ko. Kasi hindi naman lang to para sa akin. Yes. It is for all the students sa loob ng AU community. So, yeah, like,
I learned lang po talaga and na i-separate kung anong meron kami personally and sa kung anong trabaho yung gagawin nila and papasukin nila. Kasi ano din naman yung parang magkakaroon ng unfairness, Yes po. unfair treatment, ganyan, yung favoritism, doon na napupunta yan. So, kailangan talaga natin i-separate yung business or yung trabaho natin sa ating Yes. personal Yes po. relationships. So, as Paul's a student, do you see yourself taking this leadership to a bigger stage after graduation o mas gusto mo i-pursue yung pagiging artist at director mo? Ang hirap ng question. Actually, hindi ko po nasasagot yan sa akin ngayon. Kasi sobrang nagme-medal ako between them. Pero if I can do it naman po, feel ko I'll take both. Maglo-law school, tapos habang naglo-law school, nag-artista or nag-theater act pa din. So, ano ba rin, 50-50. Pero buo naman po yung loob na mag-law school all throughout. Na nandyan naman lang doon po yung ang pagiging theater artist. So, pero yeah, hindi ko po siya nasasagot hanggang ngayon. So, wala pang lumalamang Wala talaga. pang lumalamang talaga sa akin. And so, pareho talaga yung parang passion mo sa Opo. both sides niyan. So, sa dami ng roles mo, like Assistant Secretary ng AUSSC, President ka ng AUP before, nakaranas ka na ba ng parang burnout? Like, paano mo nire-remind yung sarili mo na, dahil tao ka lang, pwede ka naman magpahinga, ganyan, pwede mo naman bawasan yung orgs mo, paano mo nagagawa yun? Ano po parang, hindi naman po nawawala yung burnout sa isang student leader. Or even a simple student, hindi po talaga nawawala yung burnout. Pero, anong time po kasi na pag nakaka-feel po ako nung ganong pakiramdam, hinahayaan ko lang po siyang maramdaman ko. Kasi, di ba parang, pag kasi sinantabi mo siya, baka mas lalo siyang lumaki, mas lalo kang mawalan ng gana. So, for me, dinadamdam ko lahat ng kailangan kong maramdaman. Kung malulungkot ako o kung wala na akong gana, dinadamdam ko siya. Kasi feel ko kapag dinamdam ko siya, babalik din ako sa point na bakit ko ba to ginagawa? Bumabalik talaga ako dun sa point na kahit sobrang burned out ko na, bumabalik ako sa point na ano bang reason bakit ko to ginagawa? Yun po talaga yung question lagi sa utak ko kapag parang biglang click, ano nangyayari sa'yo? Then suddenly like, ginagawa mo to not just for yourself, Del. Ginagawa mo to para sa students also. To people na nasa environment, nasa paligid mo. To share your craft, ganyan, to share your leadership Yun and po talaga. learnings, ganyan, para din sa kanila, hindi lang para sa'yo. Yes So, po. ayun yung parang naging mantra mo na tuwing napapagod ka or you're feeling tired, ano naman yung parang magiging advice mo sa mga students na like introverted sila? Parang napansin ko na sobrang active mo talaga and very bright yung personality mo. So sa mga students natin na parang ano sila, introvert, ano yung parang magiging advice mo to take a chance naman na mag-explore outside their comfort zone? Siguro hindi po kasi madali kagad hindi talaga. mag-convert from being an Yes. introvert to extrovert, diba? Kasi ako po extrovert talaga ako since bata. Pero siguro ma-advise ko po sa kanila, one step at a time. I mean, if hindi ka komportable dito and if you don't see yourself there, mas gawin mo siya. Kasi pag ginawa mo yung isang bagay na hindi mo gusto, doon mo ma-realize na, masaya pala siya, di ba? Doon na nagsa-start na pag nag-e-explore ka na. So, feel ko, they just have to think or like go out of their comfort zone. Kahit hindi biglaan, kahit paunti-unti lang. Tama. Na gawin mo tong isang bagay na takot ka, gawin mo yung isang bagay na hindi ka sigurado kung ano yung kakalabasan. Kasi nandun yung thrill ng buhay Nandun yung thrill ng pagiging isang student na kapag ginawa mo yung isang bagay na hindi ka sigurado kung ano yung magiging outcome. Yes. At least, ginawa mo. Wala kang Yes. regret sa sarili mo. Yun. Na parang, you took a chance and I tried my best na hindi ko na iisipin kung ano yung kalalabasan na what if I tried ganyan, Yes ganyan, po. diba? Mm-mm. Ayan, so ang last natin is bukod sa mga organizations mo, parang meron din kami nasagap na part ka na rin na parang nagbo-Bible study ka pa or part ka pa ng isang church, ganyan. Kasi meron ako kakilala na nasabi niya nga sa akin na nakakasama ka niya Yes before, ganyan. So, paano mo na pagsasabay naman yung organizations mo and then meron ka pang time
to pray, parang to read the Bible, to read your readings, ganyan. Paano mo siya na-manage? Siguro yun na rin po parang naging part na rin ng routine. Actually, maraming hindi alam na may ganito ako kasi sobrang loko-loko nga ako sa school, 'di ba? Sobrang taas nung personality ko. Pero nagiging part siya ng routine at the end of the day. Like I learned how to thank God, especially sa kung ano yung na-achieve ko everyday, kung ano yung mga nalalaman ko araw-araw. And yun po, yung one verse a day makes the whole day po na pahinga talaga. And yun din po yung isa sa nagiging reason or naging kinakapitan ko everyday. Kaya I can show up everyday. Kasi alam ko na at the end of the day, may babalikan at babalikan ako kahit mag-isa lang ako. Okay. So this one is a parang bagong segment na inano namin dito sa AU Talk. So this is a quick fire round lang. So mamimili ka lang sa dalawang choices Okay kung ano po. yung choice na magugustuhan mo. So ayan, mic for singing or gavel for meeting? Mic for singing. Ayan, bakit naman mic for singing? Siguro kasi super passion ko po talaga yung pagkanta. Kasi nga mula As in elementary. super po talaga. As in like, hawakin mo ka ng may kakanta ako. Ganun Okay. levels po talaga. So next natin is script writing or policy making? Ang hirap. Policy making. Oh, why naman policy making? Siguro yung mga advocacies na rin po talaga Okay. na gusto kong i-reach out, hindi lang sa loob, pati sa labas po. Yun po talaga and yung sa pinag-OJT-han ko din po talaga ngayon. Siguro mas namulat ako na mas nag-e-enjoy ako to do that. Okay. So backstage as manager or center stage as performer? Backstage as manager po Why talaga. naman? Mas mas nandun yung puso ko na yung behind the scenes, kung okay. paano siya nagwo-work. Nandun po talaga palagi kaysa yung sa ako yung nasa harapan. Mas ginugusto ko na ako yung gumagawa ng mga bagay bago siya ma-perform all throughout. Okay, so this one, I don't know if you drink this per coffee or sleep. Sleep. Why? Kailangan ko na ng tulog. Yes, it's important talaga to Opo. sleep. Kasi nga, parang hindi mag-function nung maayos yung Kung utak wala natin. po talagang tulog. Ayan, so ang next natin is, of course, before we end sa mga freshmen or fellow chiefs natin, na takot lumabas sa kanilang comfort zone, katulad ng sinabi natin kanina, ano yung message mo para maging kasing active at kasing tapang mo sila? Siguro masasabi ko lang sa kanila is, one step at a time. Doon lang talaga yun eh. Hindi mo kailangan biglain na babaguhin yung sarili mo from the comfort zone you have. You just have to learn how to explore, how to know kung ano yung mga gusto mong bagay, ano yung mga hindi, para alam mo sa sarili mo kung ano yung gagawin mo para mag-enjoy ka sa buhay mo, di ba? And putting thrill in life kasi is something na i-treasure mo buong buhay mo. Yun yung babalik-balikan mo hanggang paglaki mo. So, at least at the end of the day, kapag umalis ka sa comfort zone mo, hindi ka magsisisi na buti ginawa ko to yung isang bagay na to. And I learned something from it. Kasi hindi ka lang naman aalis sa comfort zone mo because of it. Yes. Matututo at matututo ka rin. Tama. So, napakagandang reminder niyan dahil parang be proud and loud for who you are. Ayun, parang pinaka-message. Yes. So, your journey is really a testament na hindi kailangan pumili sa pagitan ng pagiging talino or yung gavel natin at yung talenta natin, which is yung theater side mo naman. Pwedeng maging pareho. Yes. So, next natin pero bago naman natin pakawalan, of course, the floor is yours. Baka may gusto kang i-shoutout, pasalamatan, or may mga upcoming events at announcement ka from Comelec, EA, or your music projects. Okay, medyo madami siya pero ayun, sa shoutout ko po muna yung mga friends ko from Teatro Arellano, from AUSSC, from OSA of course, sa mga taga-AUP, syempre Digicom, di ba, Sir Bam? Di ba? Yan, shoutout ko sa inyong lahat, yung kala Sir Red, sa mga kay Direct Noe, sa aming artistic director. Shoutout po sa inyong lahat. And I would like to invite everyone lang po for our twin bill production of Teatro Arellano for next week, January 28 and 29. Okay. Ang place po namin is dalawa in one show.
So, kamay ng orasan and by Mr. Mark Nueces Marquez, and may dala akong panset by Sir Juan X, award-winning scriptwriter po from the CCT. So, nakuha po namin siya. So, we are inviting you po to watch sa Little Theater po yun, January 28 and 29. We have 1 p.m. show, 4 p.m. show, and 6 p.m. show. So, for COMELEC naman po, we will be releasing na po ng filing. So, if may mga nabubuo na po kayo diyang mga partido, please do so kasi kailangan kayo ng mga students and ng Arellano community. Ayan, so abangan natin lahat yan, Chiefs. Thank you so much again, Del Vincent Silva, for sharing your story with us today. Napaka-inspiring ng journey mo mula sa backstage hanggang sa pagiging pillar ng student governance natin. Thank you so much as well sa AU Shotters, DGCOM at Teatro Arellano. And of course, to our listeners, thank you for tuning in sa isa na namang solid na episode ng AU Talks, your safe space and place para sa AU. Para updated kayo sa mga susunod nating guests at sa mga ganap sa campus, don't forget to like and follow our official Facebook page, AU Talks, and all the Arellano official pages. And of course, ang Facebook page ng Teatro Arellano na rin po. Yes. Ayan, share this episode na rin para mas marami pang Chiefs ang ma-inspire, and hit that notification bell. Muli, I am Mitzi, your host. See you sa next episode!